Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Ito pong bagyong Quiapo ay bahagyang bumilis yung kanyang pagkilos, kaya mas mapapaaga rin po yung ating mga pag-ulan yan o yung kanyang direct effect dito sa hilagang bahagi ng Luzon at extreme northern Luzon. Mapapaaga rin po ang paglabas niyan sa ating area of responsibility. Maliban dyan, nagpapatuloy pa rin po magpaulan ng habagat o southwest monsoon na pinapalakas nito pong bagyong Quiapo. Sa ngayon, napanatili po niyan ang kanyang lakas na nasa tropical depression category na may taglalakas ng hangin na nasa 45 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna at kuminsan may mga pagbugsong umabot sa 55 kilometers per hour. Dahil nga bumilis, mas malapit na rin po ito sa ating landmass o kalupaan. Yan po ay huling namataan ng Pag-asa sa layong 640 kilometers east ng Cagayan, dyan po sa may Tuguegarao City. So dahil dyan is bukas natin inaasahan na pinakamalapit yan dito po sa ating landmass o kalupaan. So yung kanyang possible na sabit o dikit dito sa hilagang bahagi ng Luzon ay extreme northern Luzon ay maaaring bukas ng umaga hanggang tanghali. At tatawid po yan dito sa itaas na bahagi ng ating bansa. May possibility pong sumabit yung kanyang center o gitna dito sa mga isla o dyan sa area ng Babuyan Group of Islands at sa extreme northern Luzon. Pero kung sakali mang hindi sumabit yung kanyang center o gitna sa mga isla dyan sa Babuyan Group of Islands, mararamdaman pa rin po natin ang malalakas na bugso ng hangin yan, particularly doon sa mga areas na didikit o lalapit doon sa gitna nitong bagyong si Quiapo. At maliban dyan, meron din tayong mga posibleng malalakas na pagulan. Ito nga yung ating inaasahang direct effect kasabay ng pagtawid nitong bagyong Quiapo dito sa itaas na bahagi ng ating bansa. Ito rin po ay inaasahan natin na lumakas pa at possible yang umabot sa hanggang tropical storm category lamang naman bago pa man maglandfall o tumama sa lupa. Hindi natin ito inaasahang maging isang napakalakas na bagyo o isang typhoon category. Nonetheless, yung kanyang gitna ay magkakaroon ng malalakas na hangin or center at habang lumalayo po tayo sa gitna ng bagyo, nababawasan naman yung ating lakas ng hangin na associated dito sa bagyong Quiapo. Pero ang habagat po ay ramdam pa rin natin dito po sa western section ng Mindanao, western section ng Visayas at umaakit na po yan sa ngayon. Nandito po yan sa Mimaropa at bukas mag-i-extend na po yung epekto ng habagat dito sa western section ng Luzon. Mamaya talakayin natin ang mga pagulan yan. Unahin muna natin itong official forecast track ng Pag-asa. Ito po ang pinakahuling track ng Pag-asa para dito sa bagyong Quiapo at ito po nga ay kumikilos na may kabilisan sa 30 kilometers per hour. Usually yung ating mga bagyo nag-average siya ng 15 to 25 kilometers per hour. If higit dyan, kagaya nga nito, is may kabilisan na po dyan or if medyo mabagal naman, nasa 5 to 10 kilometers per hour yung ating pagkilos ng mga bagyo. Itong bagyong Quiapo, may kabilisan dahil dyan, bukas, pinakamalapit po yan dito sa hilagang bahagi ng Luzon, around tanghali po. Yan yung ating inaasahang possible na close approach o pinakamalapit nga dito sa mga isla dyan sa Babuyan Group of Islands dahil nga bahagyang umakyat po ito. At ngayon nga ay medyo mataas na yan nasa eastern section na ng Tuguegarao City. At pinapakita rin dito ang paglakas nito into a tropical storm category prior to landfall. At ito namang kulay dilaw, ang ating radius ng ating bagyo ay nasa 400 kilometers. So yung ating pinakamalalakas na hangin ay mas mararamdaman dito sa mga isla, sa Babuyan Group of Islands. Pero habang lumalayo tayo doon sa gitna, mararamdaman din po natin yung mga pabugso-bugsong hangin dito po sa hilagang bahagi ng Luzon. At nag-extend pa yan hanggang dito sa Ilocos Region at ilang bahagi ng Central Luzon. So mula Northern Luzon, kasama po dyan ang Ilocos Region, maging dito sa areas ng Abra, Mountain Province, Kalinga, Cagayan, Isabela, ilang bahagi ng Aurora, kasama na po dyan ang Baguio City. Mararamdaman po natin yung ating inflow ng hangin o yung outer wind field nitong bagyong Quiapo. So galiin din natin mag-check ng tropical cyclone wind signal ng Pag-asa para sa posibleng lakas ng hangin maramdaman sa inyong lugar na directly associated dito po sa bagyong Quiapo. Mamaya silipin natin yan at ito muna pinapakita dito na around madaling araw ng Sabado ng umaga is makakalabas na agad ng ating area of responsibility itong bagyong Quiapo. By then, lalakas pa po yan patungo dito sa may area ng southern portion ng China, dyan po sa may bahagi ng Hong Kong. Pero pag nandiyan na po yan, meron pa rin po tayong epekto pa rin ng habagat o southwest monsoon. Ngayon, silipin naman natin ang mga pagulan na associated dito sa bagyong Quiapo at sa ating habagat. So narito naman ang heavy rainfall warning advisory ng Pag-asa para sa ating mga pagulan maaaring maranasan dahil sa bagyong Quiapo at sa epekto ng habagat o southwest monsoon. Nandito yung ating mga 50 to 100 millimeters o yung kulay dilaw, yan po yung ating mga moderate o at times heavy rains. At ito nga, yung ating kulay orange na directly associated sa bagyong Quiapo. Yan po yung ating mga heavy at kuminsan intense rain. So nandun natin nakikita yung pinakamalalakas na pagulan natin doon sa mismong malapit sa gitna
ng bagyo. So narito po yan, mula bukas o mula ngayon, mamayang gabi, hanggang bukas ng umaga. Malilate ng konti yung ating mga pag-ulan dito sa itaas na bahagi ng ating bansa. Dahil nga, is papalapit pa lamang dyan yung ating bagyong Quiapo. So, for today, hanggang mamaya is kukunti pa yung ating mga pag-ulan dyan. Pero bukas, ito pa ay 24 hours. So, bukas, habang papalapit dyan yung ating bagyong Quiapo, ayan na, nandito po yung ating mga 100 to 200 millimeters na pag-ulan. Kasama po dyan ang Ilocos Norte, Apayao, at Cagayan, maging dito sa Babuyan Group of Islands. Mga 50 to 100 millimeters na pag-ulan naman yung ating aasahan dito po sa areas ng Ilocos Sur, Abra, Isabela, including ito pong mga isla sa Batanes. So, bahagya pong umakyat, kaya bahagya rin pong tumaas yung ating mga pag-ulan o nabawasan po dito sa ibang bahagi nito. Pero nonetheless, ito pong mga areas ng Cordillera, kasama po dyan ng Benguet, itong Ilocos region o yung natitirang bahagi ng Ilocos region, including ito pong areas ng Central Luzon, yung eastern section nito, maula po ang panahon natin dyan. At posible po yung ating mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms. Nagpapatuloy naman ang epekto ng habagat dito sa western section ng Mindanao. Yan po ang areas ng Zamboanga Peninsula, Maguindanao, Sultan Kudarat, nandyan po yung ating pinakamalalakas na pag-ulan, at maging dito po sa areas ng Sarangani. Again, ang buong Mindanao po ay maulap ang panahon at makakaranas tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan o thunderstorms. Nakakonsentrate lang yung ating mas madalas at mas maraming pag-ulan sa western section ito. Ganon din po ang ating panahon dito sa western section ng Visayas at area po ng Mimaropa. Although walang kulay itong Mimaropa, increasing po yung ating rainfall dyan in the next few days, especially dito sa area ng Mindoro, lalong-lalo na sa weekend. Pero sa ngayon, yung ating concentration ng mga pag-ulan mula ngayon hanggang bukas, ito nga ay 24 hours, is nandito sa western section ng Visayas, kasama po dyan ang Antique at itong Negros Islands. So ito naman yung mula bukas hanggang sa Sabado, habang papatawid ang bagyong Quiapo dito sa area ng Northern Luzon at palabas sa ating area of responsibility. Kung mapapansin nyo, nag-shift o lumipat yung ating mga pag-ulan dito po sa area ng Ilocos Sur, maging dito sa areas ng La Union, Benguet, meron pa rin tayong mga pag-ulan dyan, Kalinga, Apayao, Ilocos Norte at Cagayan. Meron pa rin tayong mga pag-ulan dyan dahil doon sa buntot o yung outer field o panglabas na kaulapan ng bagyong Quiapo. Ito nga po ay habang patawid na ang bagyong Quiapo dito sa hilagang bahagi ng Luzon. At kung mapapansin nyo dito, umakyat nga yung ating mga pag-ulan. Nadagdagan na yung ating mga pag-ulan sa Palawan, Mindoro, Western Visayas, nabawasan naman sa Mindanao. So habang kumikilos pakaliwa o pakanluran, yung bagyong Quiapo is sumusunod sa kanya yung axis ng ating habagat. Nababawasan yung ating mga pag-ulan sa Mindanao, lumilipat o umakyat dito sa areas ng Mimaropa at Western Visayas. Ito pong mga areas ng Metro Manila, Calabarzon, Western section ng Central Luzon, kasama po dyan ng Zambales at Bataan. Bukas, mas magiging maulap po ang panahon natin. Although sumisilip naman po yung ating araw, posible po o mas mapapadalas yung ating mga kalat-kalat lamang o scattered rains at mga thunderstorms, lalong-lalo na sa hapon at gabi. Magpapatuloy pa po yan hanggang sa weekend. So, sa may mga lakad, isaalang-alang natin yung mga posibleng biglang buhos ng malalakas na pag-ulan, lalong-lalo na pagsapit ng hapon at gabi. So, yun na nga, unti-unting lumalapit na sa ating landmass o kalupaan. Ito pong bagyong Quiapo. Again, mag-ingat po tayo sa mga posibleng malalakas na pag-ulan. Maaaring idulot nito at malalakas na bugso ng hangin, particularly dito sa mga isla sa Babuyan Group of Islands at dyan po sa area ng Cagayan. At kung papansinin nyo, itong ating satellite image, lalagyan ko ng bilog tumamaya sa edit. Itong general area na ito, nandyan yung ating peak o yung ating pinakamalalakas na pag-ulan na maaaring idulot ng bagyong Quiapo at malalakas na bugso ng hangin. Ito po ay kikilos, pakanluran at magkakaroon po ng direktang epekto sa ating bansa, particularly dito sa hilagang bahagi ng Luzon at extreme northern Luzon. Kaya pagandaan po natin ang magiging posibleng epekto niyan, lalong-lalo na po sa mga areas na mabubundok, diyan po sa Mountain Province, diyan po sa mga kabundukan sa itaas na bahagi ng ating bansa at dito po sa mga baybaying dagat ng Cagayan. Kasama na po dyan itong mga baybaying dagat sa Ilocos Norte at dito nga sa mga isla sa extreme northern Luzon. Dahil meron din tayong inaasahang paggalaw ng tubig dyan dahil sa malalakas na bugso ng hangin. Samantalang ang habagat ay umaakit naman yung ating axis niyan, mag-ingat din po tayo sa mga posibleng epekto ng mga pag-ulan niyan. Lalong-lalo na yung mga areas na tuloy-tuloy po ang nararanasang mga pag-ulan. So tataas po yung ating chance ng mga flash floods and landslides. Balikan natin yung habagat at itong bagyong Quiapo bukas. Muli ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.